presidente para magkaroon kayo ng stunt. Kasi wala naman nangyayari sa food production, pare. Ano ba talaga nangyayari? Hindi, ang problema nga, ito ang mga kababayan natin na talaga nasa vegetable farming or something. Talagang yun ang buhay na nila. They will always do it eh. They will always do it. Ang problema lang talaga nila kung paano yung biyahe nila, logistics at lahat. Eh, dati, pinangakuan na natin sila ng ng sistema na yun eh. Yung sinasabi ni Paring Rene. Paring Rene, pamintuan, na kinamatayan na niya. So, pangako lang yon. Ayun na nga problema nila ngayon. Nangako kayo dati na gagawin niya. Ganito ang gagawin namin. So, eto mga to, nag-invest. Tuloy-tuloy kami mag-produce, whether we like it Hindi na-deliver yung pangako. Kaya, yan. Well, ang punto sila. ni Paring Rene noon, nasirang Rene, is that the problem is, the government does not know how to do that. That is not in their education. Yung Department of Agriculture, hindi nila alam kung paano gawin yan. Di mag-hire sila ng mga professionals? Yung logistics, di ba ang daming cold storage, subsidiary ng DA? Hindi Ang daming subsidiary po niya ng mga corporate arms. Yung mga pinagsasaranga ni Pinoy dahil na-involve sa PIDAP eh. Napoles. Para sunugin na o sirain na. Yung mga records. Maraming magagaling na nung kahapon, I was talking with Dr. Pablito Villegas. UP Los Baños ito, naging UN consultant, etc. Kagagaling lang niya from Africa. Na ano siya? Na sabi niya, ako nalulungkot ako nangyari sa coconut industry. Which is totoo. Kung kailan tumataas ang presyo Kung kailan tumataas ng coconut sa world prices ng coconut oil po ay tumataas ng gusto. Katakot-takot. Bakit di natin mapakinabangan yun? Ito. Dahil sa hirap ng nangyayari sa coconut industry na. Ito, paring Conrad, matutuwa ka. Sabi niya, nakausap na daw niya ang Maharlika Fund. Okay. At sabi niya, bakit hindi tayo bakit hindi kayo natural resource magpondo dito andyan. sa Coconut. industry? Ano sabi? Pag-uusapan daw nila. Ay, nako. Wala mo yan. Usap? Ayaw. Kasi sabi niya, yung sa Mas gusto nila yung oil depot ng PNOC. Hindi dun sa hindi sa coconut industry, mas malaki. Ang lakas ng impact niyan. Kung ano yung yan? coconut, pare, ilang region, lahat ata ng region may Mayroong coconut industry. Ayusin mo lang yung sa baba. Ilang milyon tao ang dependent diyan sa coconut. Ang lakas nga na impact eh. Dalawang sector. Ang sinasabi nila, ito economic shock. Yang infrastructure, yang tinatawag na pump priming, Yes. at saka bumuhos ka sa food. Sa agriculture. Ito yung sinasabi mo, yung namatay. Ilan na yung namatay? Dalawa. Nakapila po sa ayuda. Dalawa na. Minamatay sa Quezon Memorial Circle at meron namatay naman doon sa Rodriguez. Marikina. Sports complex. So ngayon nagsasalita po ang DSWD. Pag-aaralan na raw nila. Pare. Pag-aaralan na Pag-aaralan na kung paano. Na nagyayabang po itong DSWD sa press conference si Dumlao. Ano pa nga first name niya si Dumlao? Si Irene. Irene Dumlao. Dahil daw sa nangyari, ang kanilang gagawin pag-aaralan na nila ang site capacity at ang crowd management. Ma'am, maski po anong aral lang gawin nyo dyan, sa dami ng tao napipila dyan, talagang unruly. At saka walang lugar dito sa Metro Manila na kaya yang ganyan libo-libong tao na covered. Okay? Ang solution po dyan ay napaka-modern times na natin. Ang dami. Meron naman GCash, Paymaya, meron naman Palawan. Ang dami-dami pong wallet, e-wallet. Ba't hindi magparehistro online? Ba't kailangan physically na doon yung mga tao? Bakit ba? Meron ano ba dahilan doon? Parang, hindi ko alam Ba't physically kailangan na
Kailangan ho kasi malaman kung yung mga yan ay buhay pa o patay na. Pero may ano naman may mga sistema naman yan they should learn from GSIS and SSS how they confirm their so-called pensioners and members. Oo. Ano lang yan, digital, Digital Bank lang transfer. yan, and also Hindi, may but- video capture. Every other year, Yeah. yung SSS at saka GSIS, meron silang ganun. Yung Updating. sinasabi ni Professor. Hindi, Astro, one time. na-updating yung video Oo, capture. Oo. Ito, one time. Isang rehistruhan. Yes. Hindi lang naman ngayon. Ang sinasabi nga ng DSWS, meron pang additional payouts nakaschedule. Kasi yung 5,000 na yun, Kulang yun. oo, isang tumaan lang yun eh. Ubus na. Hindi, Isang tayaan lang yun eh. Isang tong-its eh. ang ano kasi kailangan namin na harmonize yung record ng namin at saka yung record ng LGU. Actual Harapan eh. order ang hiningi Parang- sa Sandigan ng Office of the Ombudsman. Kasi may nag-file na sa Office of the Ombudsman. Okay? I see. For preliminary investigation na ngayon. Kasi ano daw to base to doon sa memorandum ni dating congressman, ngayon ombudsman, si Boying, na pinaiksi ang investigasyon o fact-finding. Dati kasi taon inaabot siya. Ngayon, Sa taon na wala pang facts wala na ba? nahanap. Oo. Yun ang ano. Kumbaga sa So journalist- binigyan ng timetable. Meron Maganda may yan. timetable na ngayon. Maganda yan. 60 days ata to 90 days. Parang Tama ganun. yan. Kasi iba, inuupuan na lang eh. Oh. Walang Sir, hindi pa kami nangyayari. tapos eh. Oo. Yung pala, tapos ng usapan. Okay. Oh. Oo. Ngayon, siya pa lamang. Wala pa si Cheese. May binanggit siya na I will not go quietly and Sino? I will not go alone. Ayun sagot ni Speaker Romualdez. Speaker Romualdez. Ngayon, sino yung ibig sabihin kung alone? Sino yung iba? Siya- Pinangalanan niya si Saldi Co at At saka saka si former Senate President Jesus Cheese God. Yeah. Escudero. Ang But sabi those po guys nung- are already in the the spotlight sila may ibig ba sabihin yung right now na hindi pa napapangalanan? Meron siguro. Meron siguro. Okay. Meron ibig sabihin yun. Although may sinasabi si Martin na I won't go down alone. Oo nga eh. Hindi ako pwedeng fall guy. Ano ibig sabihin meron din siya kasalanan? Ganun ba yun? Ano ibig sabihin niya ron? Na hindi ako pwedeng fall guy. So, So, meron man akong kasalanan, hindi lang ako. Hindi Oo. lang pinakamagaang ako. so sama-sama tayo Pero dito. sinasabi Tutulubog, ganun. Oo. Ganun ba yun? Sabi ng special panel, siya ang mastermind. Okay. Kaya siya nagagalit. Oo. At 56 billion ang kanyang kickback. Wow. Kung sa akin naman, kung mastermind ako, trillion ang pinag-uusapan dyan. Ang hina ako naman kung naka 56 lang ako. wala pa 1 billion. Parang wala pa nga 1 billion at the present Pero exchange. para masama ang loob mo ba sa Para 56 masama ang billion? 56 billion lang ako mastermind Hindi ba? Grabe, Para bang, no? pare, di ba sinasabi trillion daw ang nadali Well, sa over the years, since 2016. 2016. Pero siya ata na mayagpag yan after 2022 eh. So, 10 years yung, 2025, At 9 years yung pinag-usapan. 2022. Ang nagkala, Campaign. ay, magtataas na ng fuel surcharge. Jet 19% yata. Pangalawa sa pinakamataas na level. jet fuel kasi. Jet fuel. Jet fuel, magtataas na po. So, Requirement yun. tatamaan ng tourism dyan. Mga ticket. Garantisado. Okay. So, anong gagawin natin? Domestic. Tourism, agriculture, hindi matutuloy yung farm-to-market roads. Hindi Bakit daw hindi matutuloy? Hindi pa, tumaas daw ang cost Oo eh. Because of the Mid-East War. Matagal na natin sinasabi sa yun na kanila nga yun, huwag kayong masyadong kung pasigurado. tumaas ang cost, kailangan pa rin kagatin. Oo. Ibig sabihin, hindi na lang kami kakain, tumaas ang cost nyo eh. Kaya nga dapat mas targeted sila ngayon.
doon sa mga talagang production areas. Sa akin, whatever the cost. Whatever the cost. Kailangan gawin niya, gawin niyo yan. Palusot yan Unless Kasi parang hindi pa nila nagagawa yung mga... never nilang nagawa pa yun kasi tingin ko hindi nila kayang gawin. nag-aayos. Meron silang listahan. May listahan ng Nakita ko yung listahan may na nila monitoring ano sila. Meron silang listahan ng mga data roads collection. to be handled. Pero ewan ko kung yung listahan na yun ay kompleto, hindi kompleto, hindi natin alam. Likely daw by May sila magsisimula. Ay kailan pa Sabi ng DA, nag-issue ng press statement. Nako, si King. o si Sarge. Handa raw nilang harapin ang drought. Boss, nandito na nga. 15 na. Nakahanda na pala kayo. Ba't hindi nyo tirahin na muna to? 15 probinsya, meron ng drought. Handa na raw silang harapin. Kayo naman hindi nyo naman na handa na nga gusto mo ba yun? Gusto nyo yung mga ganun statements? Handa na nilang harapin ang drought. Okay. Meron pong sinasabi, wala kasi tayong food production na nangyayari sa ngayon. Meron pong forecast na ginawa itong magiting na lalaki na ang pangalan ay ano bang pangalan nito? Si kaklase ko nga pala to, Raul Montemayor. Gumawa po siya ng forecast. ng matrix, no? Na tinignan ko yung matrix. It's a bit complicated. But to simplify it, naggumawa siya ng forecast ng ano po ang mangyayari sa ating halimbawa rice production. Dahil sa triple whammy, oil crisis, fertilizer crisis, and El Nino. Triple whammy yan sa agriculture sector. Ang sabi niya po, grim ang forecast. Sabi ni Raul. Kasi we cannot expect any meaningful intervention from the Department of Agriculture to offset the effects. Si Raul naman. Si Raul naman, meron Nakahanda na sila. Oo, ikaw naman, Raul. Naharapin ang drought. Whatever grim scenario you Hindi have. ba meaningful yan na nakahanda na sila? Nakaamba na. Ano doon pare? Ano tama? Nakaumang. Nakaumang na. Poised. Ang computation niya po, ang best case scenario, okay? Ang best case scenario niya, ang kailangan nating shortage natin, 4.6 million metric tons sa bigas. Ang worst case scenario, 6.9 million metric tons. Medyo malaki. Ang record kasi natin po, 4.8 million metric tons importation noong 2024. Dahil meron din tayo El Nino noon. Pero yung naman kasi, nag-OA ang importation. Naging 5. Nag-OA noon. Yung best case scenario niya kasi, ngayong first semester, 6% drop in production. Sa second semester, 10% drop. Okay? Pero may mga worst case scenario po Yung kung 50% drop, yung sumobrang drought. Yung walang-wala, walang Talagang, katubig-tubig. wala. Yun lang meron mga irrigation, yun na makakapagtanim. Yung 50% drop, parang lupit doon. Yun yung 6.9 million metric tons. Pag po ganun kataas ang ating importation, may influence na natin yung world market. Tataas na ang presyo ng Kung meron tayong bigas. may import, yun ang ating problema. Kung meron pa tayo may